Ano, magkano yung kinurakot at sino ang nangurakot kahit piso? Pakibanggit. Kasi sasabihin mo, pwedeng sagutin. Hindi ka namin pwede sagutin doon sa pagsasalita mo na isang araw eh. Ngayon, sinabi mo, corrupt ang NYC. Pakisabi lang po sa Honorable Congressman Raul Manuel, magkano ang kinurakot at sino po ang nangurakot? Para alamin natin kung sino. Sasabihin nyo, pakicheck, public knowledge naman sa COA yan. Wala nga sinabi ang COA na kurakot ng NYC. Wala nga kaming kahit disallowance o pinapabalik na pera eh. Huwag nyo sabihin ng COA ang COA. Kayo lang ang nagsabi na kurakot ng NYC. Ang tanong ko lang, diretsyong-diretso para sa mga Pilipinong nandito, magkano po ang kinurakot, binulsa at kung sino po ang nagbulsa kahit piso? Pakisabi lang po, sir. Huwag na kayong magsabi ng kahit ano about kung ano-anong storya sa buhay. Pakisagot lang po yung tanong. Kayo ang nagsabi na kurakot kami. Ang tanong namin, magkano po ang kinurakot, magkano ang binulsa, at sino po ang nagbulsa sa NYC? Congressman Raul Manuel, bakit sa dami-dami ng nire-recruit ng NPA na mga kabataang Pilipino, bakit hindi nyo man lang kinukundina ng diretsyo ang NPA? Yan, pakisagot po yan para makita ng taong bayan. Number 2, topic mo na yan. Let's allow Congressman to answer. Number 1 muna. Yung number 1, ito na lang, summarize ko. Ang sabi ni Chairman, bakit daw kayo nag-a-accuse sa kanya ng corruption? Sinabi niya kahapon na maliit lang ang budget nila and nag-IOS sila, wala daw proof daw kayo or anyone of corruption. Unfair daw. Mali-mali yung statement niya. Number 1, sige, para may nahon. Tapos yan naman siya naman. Ang sinabi ni Congressman Raul Manuel sa plenaryo ng Kongreso kung saan hindi namin siya pwedeng mabanatan dahil meron siyang immunity doon. Maswerte tayo today, nandito siya, present, walang immunity dito, lahat ng sasabihin niya dito pwede siyang filean ng libel and kung meron siyang malicious intent. Number 1, ang sabi niyo sa NYC, sa harap ng Kongreso, hindi kami makapagsalita, massive corruption and mismanagement. Tanong ko, sir, para makita nila, anong pruweba niyo na merong nagbulsa ng kahit piso? At sino yon? Pakisabi ko sino, sir. Thank you. Ito, chance naman niya magsalita. Tayo, every time pag nagsasalita isa, wag pa interrupt yung next. Congressman Raul Manuel will talk naman about that. Thank you. Congressman Raul Manuel. Actually po, dun sa Kongreso, para malinaw sa ating mga kababayan, yung ating mga government officials ay pwede mag-relay ng kanilang mga sentimento through the legislators who are sponsors of their budget. Kaya yun po yung avenue, hindi po totoo na walang avenue yung ating mga government agencies para sumagot at magbigay ng kanilang mga sentimento. Maybe it's just that mahirap talagang sagutin o ipaliwanag yung mga nabanggit natin sa loob ng Kongreso. Yun naman po ay ayon sa mga findings ng ating Commission on Audit at yun lamang yung hinihinga natin ng paliwanag mula sa komisyon. Dapat hindi ito i-take personally ng ating mga government officials kasi kung government officials tayo, dapat handa tayong sagutin head-on yung mga issue na connected sa ating pagtatrabaho. Ito ay wala pong personalan dito, ano? Dapat lamang ay kapag merong nakita na in line sa paggampan natin ng ating responsibilidad, kapag meron namang basis para sa ganitong mga katanungan, dapat lamang ay masagot ito ng kahit sino man. Ito naman, bago kayo sumagot, may chance naman kayo magtanong your side naman to him. Hindi, sir. May mali siyang sagot dun eh. Sabihin ko sa inyo. Ang galing kasi magsalita ni Congressman Raul Manuel, mag-expound. Ayan, I commend him for that ability in speaking. Ang tanong ko lang, sinabi mo sa plenaryo ng Kongreso that NYC is corrupt. Ang COA nga hindi sinasabing corrupt kami. Yun yung binabase mo according to COA. Sabihin ko sa iyo ngayon, Congressman, ano, magkano yung kinurakot at sino ang nangurakot kahit piso? Pakibanggit. Kasi sasabihin mo, pwedeng sagutin. Hindi ka namin pwede sagutin doon sa pagsasalita mo na isang araw eh. Ngayon, sinabi mo, corrupt ang NYC. Pakisabi lang po sa Honorable Congressman Raul Manuel, magkano ang kinurakot at sino po ang nangurakot? Para alamin natin kung sino. Again po, for the record, hindi po totoo na walang platform para sumagot yung ating mga government officials. Again, kung handa po sila sumagot, dapat ay meron silang kayang ma-relay doon sa legislators.
na sila yung nagsusponsor ng budget ng bawat government agency. Also, again, no, public information po yan. Kahit sino po sa atin ay pwedeng i-search yan online, ano, yung mga findings ng COA regarding the National Youth Commission. Tapos, ang punto natin dito, taon-taon hindi tayo nawawalan ng mga ganitong usapin kung paano ginagamit yung pondo ng bayan, lalo na doon sa isang agency na dapat ay nangunguna sa pagtaguyod ng interes ng mga kabataan. Sa panahon na again, kanina naputol lang tayo kasi it was supposed to be my venue, no? Like ngayon, no? Para ipahayag yung salubin ng mga kabataan, pero merong nag-crash dito. Ang tanong kasi kanina, ano yung mga top na problema ng kabataan? Yun yung dapat na pinag-uusapan natin ngayon education, employment, social services. Kaso nga lang, di dahil nga yung NYC hindi masagot yung mga paratang, So yung tanong ko po pakisagot, sino po yung kurakot sa NYC? Kasi kahapon nandito ako, pwede ko kayong bulahin kahit anong gusto kong bola. Ngayon nandito siya, pwede siya mambola rin kahit anong gusto niyang bola. Kaya pumunta ako dito. Tanungin ko personally, sabi niya, sir, kurakot ng NYC. Tinatanong ko, sino po ang kurakot at magkano ang kinurakot? Pakisabi, ba't sasabihin nyo? Pakicheck, public knowledge naman sa COA yan. Wala nga sinabi ang COA na kurakot ng NYC, wala nga kaming kahit disallowance o pinapabalik na pera Huwag nyo sabihin ng COA ang COA. Kayo lang ang nagsabi na kurakot ng NYC. Ang tanong ko lang, diretsong-diretso para sa mga Pilipinong nandito, magkano po ang kinurakot, binulsa, at kung sino po ang nagbulsa kahit piso? Pakisabi lang po, sir. Huwag lang kayong magsabi ng kahit ano about kung ano-anong storya sa buhay. Pakisagot lang po yung tanong. Kayo ang nagsabi na kurakot kami. Ang tanong namin, magkano po ang kinurakot, magkano ang binulsa, at sino po ang nagbulsa sa NYC? Ito ba, follow up, may sinabi si Congressman na top 3 problems ng kabataan, education, social services, and unemployment yata. Pasalamat ka talaga, nandito si Boss Wilson dinadivert yung issue Kayo naman ano naman sa tingin ninyo ang top 3 problema ng kabataan sa Pilipinas? Baka pwedeng yun naman ang kabataan Pilipino, maraming problema yan. Top 3 top 3. Ako, para sa inyo. In my perspective, na alam ko hindi niya perspective yun, madaming problema ang kabataan Pilipino, teenage pregnancy, AIDS and everything, education, sa education sector. Lahat naman yan, merong departamentong nag-handle, nandiyan ang DOH, nandiyan ang DepEd and everything. Ang number 1 na problema ng kabataan Pilipino, sa aking palagay, ay yung nire-recruit ang kabataang Pilipino papunta sa NPA para pumatay ng pulis, ng sundalo na nagsasakripisyo lamang ng oras nila, malayo sa kanilang pamilya para may peace and order sa bansa. Mga kabataan na nire-recruit para labanan ng gobyerno. Actually, okay lang kung i-criticize mo yung gobyerno. Okay lang kahit pag-resignin mo yung mga tao sa gobyerno. Walang problema doon, That is part of democracy. Pero pag merong mga kabataang umakyat sa bundok, nagbe-bear ng arms against the government, against our government troops, yun ang maling-mali. Narinig nyo na ba minsan, kahit minsan kinondena niya yung recruitment na yun ng kabataan papunta sa NPA? Narinig nyo na ba, as a government official, na nanumpa na ipagtatanggol niya ang konstitusyon ng Pilipinas at ang ating gobyerno, narinig nyo na ba siya na kinondena niya yung mga teroristang NPA? Hindi pa. Sasabihin niya kanina, yung sa Masbate, lahat naman po ng may ginagawang masama kinukundi natin. Hindi niya dinediretso yun sa NPA. Yun, number 3. Walang kaugnayan sa armed struggle yung bata na yon. Promising football player ng Pilipinas. Nasa Masbate, binaril sa ulo ng NPA. Ba't po hindi nyo kinukundina yung NPA? Huwag nyo sabihin, lahat naman ng kriminal kinukundina namin. Yung NPA lang po ang sinasabi namin. Bakit hindi nyo kinukundina ang NPA? Pinatay yung batang Pilipino. Sasagot si Congressman. Anong pangalan daw? Absalon. Bago siya sumagot, on the way kayo dito, kasi hindi ko alam na on the way kayo, sinabi lang niya kanina na ang charter ng Kabataan Party List, ang constitution daw, bawal ang mag-advocate ng violence. Sige. Thank you for that.